Maligayang pagbabalik kaibigan. Sa bidyong ito, pag-uusapan natin ang 6 na pagbabago sa Pilipinas nang maupo si Pangulong Duterte. Kapatid, alam mo ba na sa dinami-dami ng Pangulong dumaan sa bansa ay tanging si Duterte lamang ang may pinakamagandang nagawa? Hindi ko naman sa nilalahat kapatid, may mga naging Pangulo lang talagang hindi ito nagawa. O baka sabihin mong Duterte ako. Hindi po, pero kung iisipin mo, napakalaki ng pagbabago ng bansa nang siya ang maupo bilang presidente ng Pilipinas. And this administration is no exception. That is why we have to listen to the... Kapatid Nawin, bago natin ipagpatuloy ang lahat, ay kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong video ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga futures upload natin. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo, at kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksik ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat. To the murmurings of the people, fear their pulse, supply their needs, and fortify their faith. Alam mo ba kapatid, na may mga bansang bumilib kay Pangulong Duterte dahil sa galing niyang mamuno at magpatakbo ng bansa. Kung dati kulelat ang Pilipinas, ngayon ay unti-unti na itong bumabangon dahil sa tulong ng Pangulo at mga kawani nito. Gusto mo na bang malaman ang 6 na pagbabagong ginawa ni Duterte na ikinatuwa rin ng mga presidente ng ibang bansa? Dahil ito yung mga bagay na simpleng hindi nagawa ng mga dating Pangulo. So tara, simulan na natin. Number 6, Pasig River, o mas kilala sa tawag na Ilog Pasig. Ang ilog na ito ay ang kumukonekta sa Laguna de Bay at Manila Bay. Makikita sa Pasig River ang isang tulay kung saan ito ay binansagang Jones Bridge na nagmula pa sa pangalan ng taong nagpatuyo nito na si William Jones. Ang tulay na ito ay ginawa pa noong 1919 kung saan pagkalipas lamang ng mahabang panahon, ito ay naging madumi, mabaho, ginawang tapunan ng mga basura, dumi ng tao, patay na hayop at iba pa. Sa dinami-dami ng Pangulong dumaan sa bansa, alam mo bang tanging si Duterte lamang ang nakapagpalinis nito? Hindi lang basta malinis dahil magpasa hanggang ngayon na maintain ito ang kalinisan ng Pasig River. Neto ang nakaraang taon, nagpatupad ang pamahalaang gobyerno na linisin ang Pasig River kung saan gusto nilang ibalik ang dating ganda nito. Ang programang ito ay tinawag nilang Clean Up the Pasig River, kung saan makalipas lamang ang ilang buwan na numbalik ang ganda at sigla ng ilog na ito. Pati na rin ang nakatayong tulay dito ay gumanda. Salamat kay Pangulong Duterte at sa mga taong nagpresenta na linisin ang ilog na ito. Maraming mga turista ang natutuwa sa tuwing makikita nila ang Pasig River na malinis at maganda. Number 5, Manila Bay. Isa ito sa pinakasikat at kontrobersyal ngayon dahil alam mo bang sa paglinis at pagpapaganda ng Manila Bay marami pa ring mga tao ang tutol sa mga ito. Isipin mo kapatid, nililinis nila at pinapaganda ang Manila Bay, tapos may mga makikita kang tao sa gilid na nagpoprotesta na kesyo wag daw unahin yon, wag daw unahing pagandahin ang Manila Bay dahil dudumi din naman. Dapat daw unahin ng gobyerno ang pangtustos sa mahihirap at wag ang pagpapaganda ng Manila Bay. Pero hindi nagpadala ang pamahalaan, bagkus itinuloy nila ang gawain na ito, at pagkalipas lang ng ilang buwan, ang mabahong hangin, basurang nabubulok, dumi ng tao ay naalis sa Manila Bay at nanumbalik ang ganda nito. Partida, may white sand pa yan kapatid. At alam mo bang dahil sa pagpapaganda ng Manila Bay ay may mga namumuno sa ibang bansa na naging proud sa Pangulong ito.
Number 4, Baseco Beach. Ito ay isang urban beach na matatagpuan sa Baseco Compound Port Area ng Manila. Kapatid, alam mo ba na noon, ang Baseco Beach ay hindi maliguan ng mga tao dahil sa dala netong mabahong amoy at maduming tubig. 2015, ang Baseco Beach ay maituturing na tapunan ng mga basura dahil isipin mo, napakadaming basura dito. May isang vlogger nga ang nagsabi na pwede ka nang tumayo sa mga basurang nakatambak doon. Pero makalipas lamang ang mga taon nang maupo si Duterte bilang pagkapangulo ng bansa, alam mo bang ang isa sa mga ipinatupad niya ay linisin ang Baseco Beach dahil sayang naman ang magandang tanawin na naririto. At yun nga, nagtagumpay silang ibalik ang ganda at sigla ng Baseco Beach. Kung noon, ang Baseco Beach ay hindi maliguan o mapasyalan dahil sa mabaho at pangit nitong tanawin, ay ngayon napakaganda na ng beach na ito kung saan ito ay dinarayo na ng iba pang mga tao. Number 3, ang mga bagong tren. Kapatid, alam mo ba na sa ngayong taon ay may mga bagong tren na ang Pilipinas kung saan marami ang mga taong natuwa dahil isipin mo, sa loob ng 50 taon ay ngayon lamang napalitan ang mga tren na ito. Ibang-iba ito sa mga tren na nakasanayan natin dahil ito ay high-tech na kung saan pwedeng-pwede itong lumusong sa mga baha. Hindi tulad ng mga dating tren kung saan iniiwasan nito ang mga baha sa daan dahil ito ay maaaring masira. Pero ang tren na kakarating lamang sa Pilipinas ay fully air conditioner na at makakapagsakay ito ng mahigit sa 1,250 na pasahero. At ito ang maganda dyan dahil alam mo bang 12 tren na ang aandar. At ang dating 1.5 oras na pag-aantay ay ngayon 25 to 26 minutes na lang. Salamat kay Pangulong Duterte dahil naging mas mabilis ang transportasyon. Number 2, Boracay. Alam ko kapatid na nabalitaan mo na din ito kung saan noon ang Boracay ay ipinasara ng Pangulo dahil sa ito ay dumudumi na. Nagkaroon ng mga basura ang dagat, naging madumi ang mga kapaligiran. Ang ipinagmamalaking white sand ng Boracay ay nagkaroon ng mga damo at basura tulad ng mga plastic bottle. Ito ay napuna ng Pangulo kung saan kanya itong ipinasara para linisin ang dumi na iniwan ng mga tao. At makalipas nga lang ang ilang buwan, ang dating maduming Boracay ay naging malinis na at maaliwalas tingnan. Ang mga dumi sa dagat ay nawala, ang mga plastic bottle, damo, sa buhangin ay nawala din. Kaya't mas maraming turista ang natuwa dahil sa paglinis nito. Number 1, drugs. Dito kapatid, papasok ang droga kung saan hindi pa man nahahalal si Duterte bilang pagkapangulo ay ang lagi niyang sinasabi ay gagapiin niya ang mga nagbebenta at gumagamit ng mga bawal na gamot sa Pilipinas. At yun nga, nang makaupo siya, wala pang isang buwan ay mababalitaan na natin ang kaliwat kanang huli ng mga droga kung saan mababalitaan din natin na nagkakaroon na ng mga patayan dahil dito. Nang makaupo si Duterte bilang Pangulo ay marami ang nagbago sa Pilipinas. Kung noon, laganap ang droga sa bansa, ngayon ay hindi na. Hindi man lahat nagapi ni Duterte, at least nabawasan niya ito at patuloy pa rin ang programa niya about sa mga droga. Pilit niyang pinupuksa ang mga masasamang taong lumilikha nito. So kapatid, yan na ang 6 na pagbabago na ginawa ni Duterte sa Pilipinas. Isa lamang ito sa maliliit niyang plano. Abangan na lang natin ang mga susunod niyang gawin o gagawin. Salamat, Pangulong Duterte. So kapatid, diyan ko natatapusin ang video ito. Maraming salamat sa panonood mo. This is Win YT. I'm out.